Paano natin ipagdiriwang ang Pasko sa gitna ng maraming problema? Ang tunay na Pasko ay hindi nawawala kahit may unos. Sabi ni Marcus Aurelius, kung hindi mo kayang baguhin ang sitwasyon, baguhin mo ang paraan ng pagtingin dito. Maaaring wala ang pinaplano mong handaan, regalo o saya. Pero hindi ibig sabihin na wala ang Pasko. Ang espiritu nito ay hindi nakasabit sa kung ano ang kulang, kundi sa kung ano ang kaya mong ibigay. Kahit maliit, kahit tahimik, kahit pag-asa lang. Ang problema ay hindi nawawala dahil Pasko, pero tayo ay binibigyan ng pagkakataong huminto kahit sandali, isang stoic break, hinga. Tingnan mo ang problema nang hindi ito kinatatakutan. Hindi natin kailangan maging masaya para matawag na malakas. Minsan, sapat ng mabuhay ng may katahimikan at pagtanggap. Hindi nagiging masagana ang tao sa dami ng meron siya, kundi sa paraan ng pag-appreciate niya sa kaunti. Kung ngayong Pasko ay simple, payak o kulang, isipin mo, may mga taong kasama mo o mga aral na natutunan o lakas na hindi mo alam meron ka. Ito ang totoong yaman na hindi ninanakaw ng problema. Ang problema, kahit gaano kalakas, ay panandalian. Tayo ang tahanan. At ang tahanang matatag ay hindi basta binabagsak ng bagyo. Sa Stoicism, tinatawag itong inner citadel. Ang loob mong hindi kayang pasukin ng takot, duda, o lungkot ng walang pahintulot mo. Hindi mo kontrolado ang presyo ng bilihin, ang lungkot ng sitwasyon, o ang taong hindi dumating. Pero sa Stoic mindset, hawak mo ang pinakamahalaga, kung paano ka tutugon. At minsan, ang pinakapasko na magagawa mo ay ang pipiliing manatiling mabuti kahit mahirap. Hindi ko man kontrolado ang mga pagsubok ngayong taon, pipiliin ko pa ring ipagdiwang ang kapayapaan, kabutihan at pasasalamat dahil ang tunay na Pasko ay hindi base sa kung anong meron ako, kundi kung paano ako tumugon sa gitna ng lahat.